Pagpalang gabi po sa inyo na. Pagpalang gabi rin po. Meron po ako meron po ako dalang magandang balita po bati. Dahil sa ating punong ito na happy 31st anniversary po sa inyo lahat. Ako po yung magpapakilala ko na sa mga hindi po nakakilala sa akin. Ako po ay si Brother Mark Galante Yambao. Anak po ni Sister Jenny. Ako pa, unang ako ni Brother Ryan. Simula, ako po ay isang aspiring preacher po yun. Gusto ko po maging preacher na katulad ng Brother Jude at Brother Mike. Yan po ang goal ko po habang naglilingkod kay Lord. Ayan. Okay, brothers and sisters, no? Makinig po tayo, no? Sabi sa Matthew 5:37, say only yes if you mean yes, and no if you mean no. If you say more than yes or no, it is from the evil one. Tatapon ang magiging pananalitanin, oo, hindi, sapagkat ang humingin pa rito ay sa masama. No? Brothers and sisters, our topic for today ay ang sharing ko po, gumawa po ako ng outline. Ang topic po natin ay tatlong yes. Katawin ng driver. Narinig lang niya kasi pag ako'y humahayo rin po, minsan lagi po po siya kasabay. Kaya ngayon naman po, kaya tatlong yes. Ito po ay paano ako nag-yes kay Lord. Ang topic po natin is yes to the Lord. Yes to the Lord. Sabihin niyo yes. Yes. Sabihin po natin sa Tagalog, oo. Oo. Tatlong letra lang po yan, no? Sa Tagalog, dalawa lang, pero pag niligay natin sa pang-araw-araw natin, mahirap. Kasi saying yes is a commitment, no? Okay, brothers and sisters, magsiupo muna tayo, no? Baka kayo ay mangalay. Yan. Alam niyo po, no, brothers and sisters, first time ko po dito sa Quezon City. So, ang unang po nating topic is yes to life. Yes tayo sa buhay. Mag-yes tayo to life. Dahil po, di po ba masarap mabuhay? Masarap ang buhay, no? Mas lalong masarap ang buhay kapag kapiling natin si Yahweh El Shaddai. Tama ho ba? Ayan. Kaya yes to life po, ang aking buhay, mga way back po, na mga 10 years na po, or 12 years, ako po ay nawala sa piling ng ating Panginoon. Nawala po aking pananampalataya. Minumura-mura ko ba? Lahat ng masamang maisip nyo. Pati simbahan ko, ang pare, si Brother Mike, marami akong sinasabing asama no. Kasi ako po ay black sheep po ng pamilya. Ako'y gumagawa ng mga bisyo sa amin. No? Kasabay ng panahon na yun, ako po ay nalulong sa masamang gamot. Na-addict po ako sa drugs. Nagbenta na rin po ako ng drugs sa panahon na yun. Dahil sa panahon na yun na hindi ako naniniwala, alam nyo, mawawala kayo sa landas pag nawala po si Lord sa buhay nyo. Ito nga po, no, meron po akong naisip na analogy natin, no, few weeks back. Ang ating Panginoon, ginawa niya ang lupa para mabuhay ang puno. Ginawa ng Diyos ang dagat para mabuhay ang mga isda. Tayo ay ginawa ng Diyos. Anong mangyayari pag tinanggal natin ang Diyos sa buhay natin? Alam niyo po ba? Diyan po magsisimula ang ating pagkawala sa buhay. Ang problema, lahat po ng negatibo sa buhay natin, diyan magsisimula pag tinanggal natin si Lord sa buhay natin. No? Nung panahon, balik po tayo sa storya ko, nung panahon po na hindi ako naniniwala, hindi nga ako po nakapunta ng college agad-agad, na kasi nalulong po ako sa droga. Sa 2016, after a few years, alam niyo naman ang kwento natin po nung lingkod ng panahon eh, kung kayo nagpupunta sa akin, na yung aking kapatid ay na-stroke, si Brother Mikey.
Kapag naalala niyo po yung panahon na yun, humihingi po ng tulong ang dasal ng ating punong lingkod niyo. So, nung panahon na na-stroke kapatid ko, 4 months po siya sa ICU. Dumating po ang aking lolo, sa Brother Mike po, dumating sa hospital sa ICU, tsaka si Sister Sherry. Tapos, nung pagpasok ni Brother Mike sa ICU po, no, meron po siyang nilagay na panyo. Naglagay po ng panyo sa ulo ng aking kapatid. Natanong ko po kay Sister Sherry nung panahon na yun, bakit naglagay ng panyo? Ano ibig sabihin ng panyo? Nasabi ni Sister Sherry sa akin, Mark, yung panyo natin na yan, malakas yan, malakas at galing yan kasi nakalagay ang salmo. Kaya ko naman po, nung panahon na yun, ano bang salmo na yan? Diba? Ano bang epekte? Sulat lang yan. Diba? Random words lang yan nandiyan, ang isa na sa isip ko. Pero nung panahon na yun, nag-aagaw buhay na po yung aking kapatid. Lumapit si Sister Sherry sa akin na magdasal nga daw. Kasi, nag-aagaw buhay na yung aking kapatid. So, nung pala sabi ko sa kay Sister Sherry, Ma, di naman kailangan yung aking dasal. Salita lang yan. Hindi na kailangan yan. Kailangan niya, doktor. Kailangan niya yung magaling na doktor para pagalingin siya. Umiiyak na rin na. Siyempre, gagaw po yung aking kapatid. Ako, lumayo po ko at sinabi ko sa sarili ko, wala namang mawawala sa akin kung ako'y magdasal. So ngayon, sinubukan ko magdasal. Hindi ko pa nga alam po yung gagawin ko eh. So nag-sign up ng cross ako, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, sana pagalingin mo yung kapatid ko. No? Ayun. Tapos after a few days, yun po yung inoperahan siya. Tinagal po yung skull niya eh. Tapos artificial lang binalik sa kanya. So after that, kumbaga parang nalungkot po siya, parang ilang buwan siya nasa wheelchair. Ilang buwan siyang hindi nakapagsalita. That's when it hit me, no? Tumatak sa akin ng panahon na yun. Kahit hindi ako naniniwala sa Panginoon, no? Ngayong ako'y i-active sa paglingkod kay Yahweh El Shaddai, naisip ko na parang, mahalaga talaga. Life is important. Now, that is one of the biggest gifts na binigyan ni Yahweh El Shaddai sa atin. Amen. Kailan natin pangalagaan yan? Amen. Pangalagaan natin mga katabi natin. Di ba ba? Kasi tayo po dito sa gawain na ito, pamilya tayo, pamilya ni El Shaddai. Kung tayo may problema, bumabalik-balik tayo sa ating pamilya, diba? Humingi tayo ng tulong sa ating pamilya. Kaya kayo mga brothers and sisters, kung may problema kayo, bumalik lang kayo sa gawain. Amen. Ang problema nyo, si Lord lang makakasagot niya. Amen. Amen po ba? Amen. Our second topic po, no, mga brothers and sisters, ang second yes po natin is yes to love. Yes to love. Yes to love. So, eto, syempre, love, no? Bigla kayo lahat mahilig magbasa love. No? So, itong love, kaya yes to love. Una, life. Life. And then, Love. it works hand in hand. No? Nung panahon po ng aking kapatid, kasabay po nung panahon na-stroke yung kapatid ko, ako rin po yung nagka-problema naman. Yung aking nililigawan, nagdalang tao naman. Oh, promise. Siyempre, ako, addict sa sigarilyo, addict sa drugs, addict sa pag-iinom. Walang direksyon buhay ko eh. So, as a kid, bata, siyempre, hindi mo alam yung gagawin mo. Kasi ito ngayon. Lumapit ako kay Sister Sherry. Siyempre, nasa hospital si Mikey na, yung kapatid ko. Una kong nalapitan si Mami. Sabi ko, Ma, siyempre hindi ako makatiming eh. Kasi,
Siyempre, isa niyang anak, nag-aalangan na buhay. Itong isa na anak niya, nagtala naman ng problema. Sabi ko, ma, may problema ako. Yung mga timing. Umiiyak si mami, bakit? Nakabuntis ka? Pa-joke na sinabi ko, sabi ko, ma, ay naku, di mo alam kung tatawa iiyak si Sister Sherry. Eh, syempre naman, kahit sino magulang, maintindihan yan. Dalawang problema nagkasabay. Di ba ho ba? So, nung time na yun, ako kasi hindi pa rin ako naniniwala noon. Nakita ko, looking back, nakita ko na yung mga problemang gano'n, mga tragedy, mga malalaking problema sa buhay. Parang yun yung tinest yung pamilya ko eh. Lalo-lalo na ako, tinest kami ni Lord. Tinest yung aming pananampalataya eh. Especially yung mami ko noon. Siyempre, mamamatay niya isang anak niya, nagdalagang bata sa mundo. Eh, yun ano panahon na yun, hindi ko alam yung gagawin ko eh. Nung lumabas na si baby, parang ako yung tawag doon, yung pagdanganak, may emotion. Nagkaroon ako ng suicidal thoughts doon eh. Gusto ko magpakamatay kasi di ako nakagraduate pa. Kapatid ko, lumpo. Doon ka lang sa loob. Mami ko, di niya alam yung gagawin. Tapos ako naging tatay bigla. Noong panahon na yun, usually po, umaakit kami sa Baguio. Kasi dumadaan kami Manawag. Alam niyo po ba saan ang Manawag? Pangasinan. Nakapunta na po ba kayo ng Manawag? Opo. Ako yung nagsindig ng kandila. Nabukan ko lang kasi yung ginagawa ng magulang ko lagi. Sindi ako ng kandila. Magdasal ako. Ngayon pagdasal ko, gumaling na yung kapatid ko. Okay kami yung aking nililigawan noon na mami ng anak ko. So, tapos, nung same, yung panahon na yun, di ko po malilimutan. Kasi 2016 po, na-stroke yung kapatid ko. 2017, nanganak yung aking nililigawan. 3 years po yun na di kami okay nung aking nililigawan noon. Palipat-lipat ang bata. So babalik po tayo sa aking storya. December 18 po, hindi ko po malilimutan to. December 18, 2018, Christmas. Celebration po natin sa Abel. Ito po ang nangyari. May nabot sa akin si Sister Sherry no gabi yun na sobre. So sinabi ko, ano to early Christmas gift? Kasi sobre, hindi ko naman alam yung sobre. Hindi. Buksan mo yan, magsulat ka. Yun yung prayer request ko sa akin. Nagsulat ako, sinulat ko yung mga aking kahilingan. Simple lang ng aking kahilingan no, na maging okay kami ng aking nililigaw, yung mami ng anak ko, tsaka yung kapatid ko. Sana gumaling. Kasi nasa wheelchair po siya, no? Tapos hindi po siya makapagsalita. Tapos sabi ko, ma, naisulat ko na, ano na ang gagawin ko pagkatapos? Sabi niya, pakinggan mo sa sabihin ng lolo mo. Sundin mo lang. Tapos, pinakit ni Brother Mike yung prayer request, thanks. Tapos nakalimutan mo po yung pinasigaw niya noon eh. Dinalik ko. After a few days, brothers and sisters, maniwala kayo sa hindi. Nakakuha ko ng text. Nag-text sa akin yung aking ininiligawan nung namin na nung aking baby. Nandito ba siya? Wala, hindi siya makita. Nag-text siya na gusto niya makapag-ayos. Di ako naman, dali-dali ako tumukong sa aking mami, Sister Sherry, ma, anong gagawin mo? Nag-text si Kate sa akin. Text si Kate sa akin, anong gagawin mo? Sabi, teka lang, huwag mo naman ano.
ka magulo. Ano sinabi niya? Na parang gusto daw niya makapag-ayos. Na gusto niya maging buong pamilya. Tapos sabi ni Sister Sherry sa akin, Mark, ano ba ang sinulat mo sa prayer request? Sabi ko, maging okay ang si Mikey. Maging okay din kami kahit talking terms, no? Ano sabi ni Sister Sherry? Mark, alam mo tawag siya. Answered prayer. Answered prayer daw. Amen! Salamat sa Diyos. Brothers and sisters, no? Kaya ako, talagang naniniwala ako kay Lord. Kahit anong sama ng ugali mo, kahit anong ginagawa sa mundong masama, bumalik ka lang, tatanggapin kayo ulit. Amen! Ako nga lang, recently lang, na nagpaling loob kay Lord. Sinagutan niya aking mga prayers. Kayo pa kayo Praise the matagal. Lord! Hallelujah! Amen! Yeah. So, brothers and sisters, same year na yun, 2019, kapatid ko po, nakatayo sa wheelchair, Pandemic na. nakapagsalita. Kita mo, ang bilis ng answered prayer na binigay sa akin ni Yahweh El Shaddai. Pero you know, brothers and sisters, noong panahon na yun, nung naging okay kami nung aking na Perfect. yung misis, tapos kapatid ko nakapaglakad ng salita, alam mo niyo po, di pa rin po ako naniniwala masyado. Kahit na-answer yung prayer na ako, tinest ulit ako ni Lord. Tinest mo ang aking faith naman. Kaya mga brothers and sisters, diba, pupunta na tayo sa aking pangatlong yes. No? Okay pa ba kayo? Amen! Sigurado kayo? Baka inaantok na kayo? Hindi pa po. Ano yung unang yes ko po? Yes to life. Yes to life. Yung pangalawa ko po is Yes to love. Yes to love. Ngayon, brothers and sisters, Yes to ang aking pangatlong yes is yes to the Lord. the Lord. Bakit yes to the Lord? No? Ito yung panahon na nag-yes ako kay Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Nag-yes ako, Lord, na ako yung patuloy na mag-serve sa Kanya. Praise Dito ko po God. na-realize na gusto ko talaga maging preacher. Amen. Maraming tatanong sa akin, ba't gusto mo mag-preacher? Alam mo, parang, sabi ng mga kaibigan ko, parang, ang weird naman daw kong trabaho. Sabi ko, hindi ko trabaho yan. Ito po yung Lingkod sa pinabalik ko Diyos. yung ginawa ni Lord sa akin. Kabutihan niya. Ako po gusto ko po, kaya ako po maging preacher para gusto nyo lang malaman. Kaya ako po gusto maging preacher kasi gusto ko ipakita sa lahat ng tao, sa buong mundo, sa buong Pilipinas na ako po first hand na experience ko po ang mga biyaya at pagtagumpay na binigay sa akin Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya sinasabi sa inyo, huwag kayo magdalawang isip. Kayong titigil. Ako totoo man si Yahweh El Shaddai. Kasi ako lang nagsasabi sa inyo. Totoo. Si Yahweh El Shaddai ay totoo. Amen. Amen. Thank you, Lord. So say yes to life, yes, Yes to to love, love. And yes to Lord. Pag tayo nag-yes to the Lord, mga brothers and sisters, kahit mga problema, pagsubok, kahit anumang problema na ibato ni Lord sa atin, tanggapin po natin. In the name of Jesus. Tanggapin natin po. Kasi Amen. hindi siya magbibigay ng problema hindi natin kaya. Amen. lagpasan. Amen. Accepting these hardships po, no, itong paghihirap sa buhay. It's like, ito yung sinasabi ng living by faith. Kasi, once we say yes to the Lord, binibigay na natin ang buhay natin kay Lord. Ang ating kinabukasan kay Lord. Kasi siya lang ang may alam kung ano Amen. mangyayari. Tama ho ba? Amen. Kayo ba may tiwala kay Yahweh El Shaddai? Amen. Kayo ho ba ibinigay na inyong kinabukasan kay Yahweh El Shaddai? Amen. Binigay nyo na. Sila si Lord na ang bahala. Kayo ba? Si Lord na ang bahala sa inyo? Amen. Kayo ho ba ay talagang naglilingkod kay Lord? Amen. Paano nyo nasabi kayo naglilingkod kay Lord? Ibigay namin ang aming buong buhay. Hindi lang sa pagpunta ng gawain yan.
No? It is how, paano tayo mamuhay araw-araw. Sa pag-aalaga ng kapwa, marespeto, ganun kasimple bagay. Di kayo nagsisiraan. Diba tayo mga anak ni Yahweh El Shaddai, tayo nagkakaisa, di ba? Amen. Amen ba? Amen. Di yata kayo nagkakaisa dito. Kakaisa. In Jesus' name. Ang pamilya ni Yahweh El Shaddai nagkakaisa yan. Amen. Pamilya ni Yahweh El Shaddai, masunurin yan. Salamat Kasi sa pag Diyos. sinunod natin ang salita at ang utos ng Diyos, sunod-sunod mo ang ating biyayang matatanggap. Amen. Amen ho ba? Amen. Sino ditong na-answered prayer na? Woo! Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Sino dito po yung pinagaling na? Yes. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, mga brothers and sisters, ang Thank you, Lord. magaling na kayo. Amen. Answered prayer na kayo. Amen. Yan. Kasi brothers and sisters, ako araw-araw po ako answered prayer. Thank you, Lord. Kayo rin po araw-araw answered prayer. Amen. Araw-araw kayong nagigising. Araw-araw kayong nakakapunta sa inyong paroroonan, ligtas. Amen. Huwag niyong mamaliitin yan, mga Yes. brothers and sisters. Kasi mga minsan po, no, yung kayo po, gusto niyo po pag kayo nagdasal, answered prayer. Amen. Di ba ho ba? In God's perfect time na ho po eh. Yes. As long as you have your faith in the Lord, ora mismo, Oh, Rami. sasagutin kayo ni Yahweh. Amen. Well, brothers and sisters, pwede mo po tayo magsitayo muna. Ayan. Brothers and sisters, tayo po ay nag-yes to the Lord dahil tayo ay lahat ay gusto mag-serve. Amen. Tama ho ba? Sino dito Amen. gusto maglingkod kay Yahweh El Shaddai? Woo! Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kayo ho dito ay lahat kayo ay nag-yes to the Lord kasi lahat kayo pumunta dito sa gawain na to. Amen. Gumalaw po si Yahweh El Shaddai sa bawat isa sa inyo para maka-attend sa gawain na ito. Amen. That's why, brothers and sisters, tayo nag-yes to the Lord because we will serve the Lord. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yahweh El Shaddai, Diyos naming makapangyarihan. Salamat sa gabi na ito na itinipon mo kaming lahat ngayon upang maglingkod sa iyo. Ipinagdadasal po namin ngayon ang kalusugan ng lahat ng naririto. Amen. Nagpapasalamat kami sa pang-araw-araw na pag-alaga sa amin. Amen. Patuloy niyo po pagaling at palakasin ang aming servant leader, Yes, si Brother Lord. Mike C. Velarde. Inaangkin po namin sa araw, sa gabing ito, na lahat na may karamdaman ay papagalingin po namin. Amen. Sa lahat na may pagkukulang, pupunuin mo. Lord. Naangkin po namin ngayong gabi. Kaming lahat naririto ay uuwing answered prayer na. Amen. Thank you, Lord. Espiritu Santo. Thank you, Father God. Amen. Brothers and sisters, na huwag natin kakalimutan na lagi tayo mag-yes kay Lord. Kasi ang ating Panginoon, lagi nag-yes sa ating panalangin. Amen. Thank you, Thank you Lord. and God bless you all po. Thank you, Lord. Malakas ang papuri kay Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Puri natin ang Panginoon at salamat po sa ating kapatid. Ang pangalan na po ng ating